ni ano, Dr. Winston Casio, mga kababayan. O, di ba? Basahin natin ito, ha? Sabi dito, mayroon ng counterpart ang PAOK na nagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng dating presidential spokesperson at isusumite nila ang kanilang impormasyon sa tamang ahensya at tamang pagkakataon. Ayan. Eh si Roque naman sabi niya malakas ang loob ko. Malakas ang loob ko ganito. Bago hindi siya umattend doon sa Congress, nangako pa siya na ibibigay niya yung mga dokumento, yung mga papeles na magpapatunay na hindi galing sa Pogo. Yung kanyang mga kaperahan, bumalik tayo, no? Kasi halos ilang buwan ding ano to, ilang buwan din pong hindi na i-content yung nangyari kay Roque. Kung hindi ako nagkakamali, una parang nasa one digit lang no? Yung kaperahan ni Roque, 1.5 M, tatlong milyon, tapos biglang talon ng 65 milyon. Oh. Siyempre, questionable nga naman. Anong ginagawa mo? O ganito, ganyan. Nung una, sabi ko pa, naniniwala pa ako doon sa iba. Nako po, mukhang kayang-kaya ni Roque ang ang Senado Tapos yung napunta na po ng Congress, ayun na. Wala na. Biglang nawala ng parang bula na ho. Hindi niya daw ipapakita yun kasi personal at privado daw ho nila yun, mga kababayan. O, di ho ba? Kung ako, nasa kalagayan ni Roque at meron sa aking hinahanap na ebidensya at 100% na alam ko hindi ako isasabit nung mga dokumento at papeles na yun at makakatulong sa akin, ay naku, baka sabihin ko pa ganito na lang ho, no? Total naman, paumpisa pa lang yung hearing at kailangan nyo na yung dokumento na yon. Hintayin nyo ako, uuwi lang ako. Tapos kukunin ko yung dokumento para wag na next week. Ngayon na po. Kaya lang, ang nakakalata po kay Attorney Harry Roque, mga bossing, wala. Napapaisip tuloy tayo na yung dokumento at papeles na yon ang maglalaglag sa kanya. Ayaw ipakita Di ba? Ayaw ipakita. Ano isipin natin nun? Baka nga galing sa Pogo yung pera niya. Di ba? Tuloy ko. Unable to share information ngayon at this moment. O hindi pa pwedeng sabihin. Basta alam nila kung nasa si Roque. Mapapasubo na naman talaga tong tao na to. Dapat kasi hinaharap niya na lang kaysa nagtatago no? But we do have intelligence information on his whereabouts. Mayroon po tayong mga counterparts that are giving us intelligence information about it. Ani ni Casio. Sabi ho siguro ni Roque, nang tinapa to. 3 buwan na nawala si Casio. Akala ko okay na. Pagbalik pala matutuntun na ako. Diba, Janelle Van der Hearst? Ako naniniwala, mga kababayan, yung sinasabi nilang nasa labas si Roque, nasa labas ng bansa, tingin ko pa-etching lang ho nila yun no? Ano lang nila yun? Kumbaga parang tawag doon? Pang mislead lang ho nila sa tao at doon sa mga naghahanap sa kanila. Pero ang totoo, baka nasa loob lang din po yan ng bansa Parang kagaya ng Buloyski. Di ba? Sinasabi nila, wala si Buloyski dito. Doon sa loob ng niya, impyerno. Putang. Sorry. Nagmumura pa. Hindi ko po sinasadya. Doon po sa iloob ng imperyo. Yun ang gusto ko sabihin. Di ba? Tama ba ako? Imperyo. Yung kaharian. Di ba? Lugar niya. Yung kumbaga parang nandoon lahat ng kanyang ari-arian impyerno. Imperyo nga. Ito kasi si Chi Tama ba ako? Di ba? Yun ang ibig sabihin ng imperyo nasa loob ng imperyo niya.
Sinasabi nila pero wala naman pala, nandun naman pala talaga. Sabi nila, wala dito sa imperyo niya si Buloyski. Pero doon din po nahuli. Di ba? Ito, ang tingin ko dito kay Roque, nasa loob lang din ho ng bansa ito. No? Sinasabi lang nila, wala na, nakalabas na ng bansa si Harry Roque. Wala na. O kita mo, may puwerma o may kung anong dokumentong pinirmahan siya doon sa ibang bansa, kaya nandun na yan. Sorry naman kasi, Richlin, rin yun, impyerno. Oh. Hindi po impyerno yung ibig ko sabihin kasi magkatunog yung imperyo at yung impyerno. Oh, pasensya na ho. Naku, kayo, lagot kayo kay Buloyski, ha? Bakit kayo lagot kay Buloyski? Hinahamak nyo si Buloyski. Ano? Pagka kayo hindi dumaan kay Buloyski, impyerno ang bagsak ng kaluluwa nyo. Sabi niya yun. O, di ba? Tuloy natin. Si Roque ay pinatawag sa Quad Committee para sumagot sa investigasyon kaugnay sa Pogo operation o sa bansa. Subalit, nagmatigas ito matapos makakuha ng mga dokumento sa PAOK sa sinalakay ng Pogo Hub sa Pampanga na nauugnay sa kanyang kalaunan ay natuklasan naging abogado ito ng kumpanya o Lucky South. Di ba? Oh, balik tanaw tayo. Bakit ba kasi hinuhuli si Roque? Bakit hinahanap? Ano? Una, ang mga nakita doon sa loob ng Pogo, yung yung kumbaga paglabas ng bansa niya ni Roque at si AR de la Serna, o di ba? Sumunod, yung mga bank account. O sumunod, merong nakitang isang Chino. Di ba? Doon sa bahay, doon sa PH2. O, na ang sinasabi ni Roque, hindi daw ho nila yun, hindi daw ho sa kanila nakapangalan yun. Pero nakapangalan sa PH2 na ang incorporators po ay si Roque at yung SME niya at yung iba pa. O ganun din yun. Parang sila lang din ho yun, mga kababayan. So yan po ang nag-lead sa PAOK na, naku, may kinalaman itong si Roque. Nung pinatawag na po doon sa mga Quad Committee, wala na, ayun na. Pwede bang ilabas yung dokumento? Wala. Nagtago na ho, mga kababayan, kasama yung dokumento. At sa ngayon, nakikita ko si Roque, lagi pa ding nagbablog kaso, ewan ko, hindi na kasing sikat ni hindi na kasing sikat ni Jason Sa. Jason Sa, ibang klase yun. Sikat yun. Aba, ikaw ba naman magkaroon ng programang 2x2? Di ba? 2 ngipin sa taas, 2 ngipin sa baba. Masakit, hindi totoo mga bossing, masakit na ulo nito si Roque. Ano po? Mapapasubo at mapapasubo na naman ho ito, mga kababayan, sa pagtatago. Dahil ayan, yung pagbabalik din po ni Winston Casio, mga bossing, tinik sa lalamunan ni Roque yan. Hindi, sabi ko, tinik hindi ratbu. Baka kung ano na naman sabihin. Boss Mark, hindi tinik, ratbu. kayo dyan sa comment section, salbahe din kayo kay Roque Oh. Ako naniniwala ako si Roque, hindi beki yun, hindi bading yun, no? Oh, matigas yun. Sing tigas nung kanyang sinasabi na pagtaplising kaya natin si Ronnie Liang.